malalang traffic dito, matinding traffic doon. Bumper to bumper ika nga. Traffic ang isa sa talaga namang matinding problema sa kalsada. Buhol-buhol, usad pagong na sasakyan at kapag di nagkabigayan, may mag-aaway pa. Yan ang mga eksenang madalas na nating makita sa daanan sa Pilipinas. Kaya kung iisipin, Pilipinas nga ba ang may pinakamalalang sistema ng batas trapiko? Ano-anong mga bansa nga ba sa mundo ang napakatindi ng traffic? Pang-ilan kaya ang Pilipinas? 10 bansa na may pinakamalalang traffic sa mundo. Yan ang ating aalamin. Batay sa World Traffic Rankings ng Numbeo.com, ang traffic index ay nakabatay sa kabuuang oras ng pag-commute, tagal ng oras sa traffic, dami ng carbon dioxide emissions, at pangkalahatang estado ng traffic system. Kaya, narito ang 10 bansa na may pinakamalalang traffic sa mundo. Indonesia. Jakarta ang may malalang traffic congestion sa Southeast Asia at hindi Pilipinas. Mabilis na tumataas ang populasyon dito. Subalit, hindi nakakahabol ang supply ng infrastruktura sa demand ng pampublikong transportasyon. Dahil din sa lokasyon ng lungsod na nakatayo sa mababang kapatagan na may mga kanal at ilog. Mahirap itong paglagyan ng mga bagong kalsada. Inaasahang lulubog ang lungsod ng Jakarta sa pagtaas ng sea level dahil sa climate change. Ngunit una munang malulubog sa usok ang mga tao dito. Colombia. Ang mabilis na paglago ng populasyon sa mga pangunahing syudad ng Colombia tulad ng Bogota, Medellin at Cali ay nagdulot ng pagtaas ng bilang ng mga sasakyan sa kalsada. Ito ay lalong pinatindi ng migration mula sa mga rural na lugar patungo sa mga syudad na nagdadala ng mas maraming mga residente na naghahanap ng trabaho. Ang ilang mga tsopera hindi sumusunod sa mga batas trapiko at ang agresibong pagmamaneho at pag-overtake ay karaniwan. Ito ay nagdudulot ng mas maraming aksidente at pagkaantala sa trapiko. India. India ang isa sa may pinakamataas na populasyon sa mundo. Patuloy itong lumalaki. Nangangahulugan na mas maraming mga sasakyan sa kalsada na nagdudulot ng congestion. Sa maraming bahagi ng India, ang sistema ng pampublikong transportasyon ay kulang-kulang at hindi sapat. Ang ilang mga kalsada sa India ay hindi sapat para sa dami ng mga sasakyan na gumagamit nito. Meron ding mga lugar na kulang sa modernisasyon at kailangan ng mas magandang kalsadang infrastruktura. Banta rin sa trapiko ang mga pag-ulan at baha na lalong sumisira sa mga kalsada. Iran. Ang pangunahing lungsod ng Tehran ay may napakalaking populasyon na nagdudulot ng matinding traffic congestion. Samantala, ang pag-unlad ng middle class sa Iran ay nagdulot ng mas malawakang pagkakaroon ng sasakyan at marami sa mga ito ay gumagamit ng pribadong transportasyon, lalo na sa mga malalaking syudad. Ang kalakalan sa mga malalaking lungsod at mga kalapit lungsod ay maaaring magdulot ng traffic congestion dahil sa pagkilos ng mga sasakyan at truck na nagdadala ng kalakal. Peru. Tulad ng iba pang mga bansa sa rehiyon ng Latin America, ang urbanisasyon sa Peru ay nagdulot ng paglago ng mga malalaking syudad at kalakaran ng mga tao mula sa mga rural na lugar patungong mga urbano. Maraming mga kalsadang pangunahin at pangalawang daanan sa ilang bahagi ng Peru ay kulang sa tamang infrastruktura at pagkakabuo. Ang mga lubak, aberya at kakulangan sa mga sistema ng drainage ay nagdudulot ng problema sa trapiko, lalo na sa mga panahon ng pag-ulan. Dagdag pa rito ang topografiya ng ilang mga lugar sa Peru tulad ng mga bundok at makipot na kalsada at maaaring magdulot ng mga natural na hadlang sa tamang daloy ng trapiko. Egypt. Ang malalang traffic congestion ay pangunahing problema sa malalaking syudad ng Egypt tulad ng Cairo at Alexandria. Ang pagkakaroon ng malalaking populasyon sa mga urban na lugar ay nagdudulot ng malalaking daloy ng sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Ang pagmamanipula at kasamang pananamantala sa mga batas trapiko at mga checkpoint ng trapiko ay isa ring issue sa Egypt. Samantala, ang pagkakaroon ng sasakyan ay madalas na itinuturing na status symbol sa Egypt at ito ay nagpapalakas ng bilang ng mga pribadong sasakyan sa kalsada. Kenya. Ang mga malalaking syudad sa Kenya
tulad ng Nairobi at Mombasa ay patuloy na lumalaki dahil sa urbanisasyon. Kahit na mayroong mga pampublikong sasakyan tulad ng mga bus at matatus, ang kalidad at kahusayan ng pampublikong transportasyon sa Kenya ay hindi laging sapat. Isa pa, maraming mga residente sa mga squatter settlements o mga lugar na hindi opisyal na tinutukoy para sa pamumuhay ay nagdaraan sa paggamit ng mga walang permit na mga sasakyan o mga motor na tricycle or boda-boda na nagdaragdag pa sa trapiko. Bangladesh. Ang Bangladesh ay isa sa mga pinakamabilis na lumalagong populasyon sa mundo, partikular na sa lungsod ng Dhaka, na kabisera nito, na nagdudulot ng mas mataas na bilang ng mga sasakyan at mga tao sa kalsada. Ang paglabag sa mga batas trapiko, pagmamaneho ng walang lisensya at kawalan ng disiplina sa pagmamaneho ay mga problema sa Bangladesh. Ito ay nagdadagdag sa kalituhan sa kalsada at nagiging sanhi ng aksidente na nagpapalala sa traffic congestion. Kultura na rito ang pag-o-overtake ng mga sasakyan at ang madalas na pag-ulan at pagbaha na lalong nagpapalala sa traffic. Sri Lanka. Ang Sri Lanka ay isang magandang isla sa bansa ng Timog Asya na kilala sa kanyang makulay na kultura, natural na kagandahan at mayaman na kasaysayan. Tulad ng iba pang mga bansa, nadadagdagan ang bilang ng mga pribadong sasakyan sa Sri Lanka. Sa mga nakaraang dekada, ang paglago ng ekonomiya ay nagresulta sa mas mataas na bilang ng mga sasakyan sa mga kalsada. Bunsod na rin ang limitadong pampublikong transportasyon, ang kakulangan sa mahusay na sistema ng traffic management, kasama na ang paggamit ng teknolohiya tulad ng CCTV cameras at real-time traffic surveillance ay nagreresulta sa kawalan ng epektibong pagtutok sa trapiko, lalo na sa tuwing may mga kultural na kaganapan gaya ng pista, salubong at mga okasyon. Nigeria. Nangunguna sa listahan ng mga bansang may pinakamalalang traffic sa mundo ang Nigeria, isang kultural na bansa sa kanlurang Afrika. Hindi lamang dahil mataas ang populasyon dito at may mga kakulangan sa maayos at sapat na kalsada, korupsyon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi epektibong napapatupad ang mga patakaran, regulasyon at mga proyekto ng mga ahensya na sa dapat ang magpapaluwag ng trapiko at magpapabuti ng transportasyon. Idagdag pa rito ang mataas na antas ng kriminalidad at mga insidente tulad ng carjacking at hold-upan na nagpapabagal sa daloy ng trapiko. Ang Pilipinas ay nasa rank 13 sa may pinakamalalang traffic sa buong mundo. Ito ay dahil sa napakaraming sasakyan sa ating bansa. Baha, palaging may ginagawang kalsada. At higit sa lahat, walang disiplina. Time is gold. Ika nga. At malaking kinalaman ang transportasyon sa ekonomiya ng bansa. Upang malutas ang mga ito, kinakailangan ng malawakang hakbang ng gobyerno tulad ng pagpapabuti ng kalsadang infrastruktura, pagsusulong ng pampublikong transportasyon, edukasyon sa pagmamaneho, mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko at higit sa lahat, matinding disiplina. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kalagayan ng traffic sa ating bansa? Ikomento mo naman sa ibaba. Paki-like ang video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!